guys! Welcome to another vlog. I'm Renzel Socanya. I'm your student teacher. Today, we're talking about something interest. Promise, simple lang to, pero sobrang useful. Ready ka na ba? Let's go! Okay, let's start. Ano nga ba ang stratified sampling? Ito ay isang sampling technique kung saan hinahati mo muna ang population sa mga subgroup. Guys, tinatawag din nila itong strata, na may kaparehong katangian bago ka kumuha ng sample mula sa bawat grupo. Ang una nating gagawin is tukuyin ang kabuang population. Ano nga ba yun at paano nga ba yun? Alamin kung sino ang kabuang grupo na yung pag-aaralan o ang ating pag-aaralan. Yun yung una nating gagawin. Ang halimbawa na ito is ang college student. Sa buong college student na yon. Ngayon, pupunta tayo sa variable kung saan magdidesisyon tayo na hatiin ang population. Ang gagamitin natin paghahati dito is year level. Sa college kasi, may mga course doon. Andun yung mga psych, nursing, engineering. Yun yung gagamitin natin panghati. Andito na tayo sa hatian ng population sa strata or subgroup. Makikita nyo, sa psychology may 100 population, sa nursing 150, and sa engineering is 250. Total of 500. Ang target natin dito is maka 100 respondents tayo. Paano nga ba natin gagawin yon? May solving tayong gagawin para malaman kung paano tayo makaka 100 sa 500 total na student. May papakita ako sa inyo sa screen natin kung paano ito sinosolve. Una, yung sample per strata natin. And kasunod nito is population strata divide by total of population times 100. So ngayon, unahin na natin sa psychology. Sa psychology, may 100 population. Ngayon, yung 100 na yun, i-divide natin sa 500, sa lahat ng student, 500. Yan. 100 divided by 500 times 100 equals 20 student. Kasunod naman natin is sa nursing. Sa nursing may 150. Yung 150 na yun, i-divide lang natin sa total ng student times 100 equals 30 student naman. Sa engineering naman, 250 divide 500 times 100 equals 50. So, yung psychology, nursing, and engineering, pag tinotal sila, makukuha na natin yun, kailangan natin na 100 respondents. Ngayon, alam nyo na kung paano siya i-compute. Malinaw na ba? Tandaan nyo guys, sa stratified sampling, we divide the population into subgroup. Sinisiguro nito na well-represent ang mga sector o subgroup o strata sa research natin, leading us to making precise conclusion. Sana malinaw sa inyo guys kung paano natin na-process ang stratified sampling technique. Yun lang. Thank you.